welcome to our YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Panibago na naman topic ang may kinalaman sa pet natin na i-discuss sa atin ng ating magiting na millennial vet friend na si Doc Dan. Pero bago yan, ay mag-subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa aming mga latest video. Hello! Ako po muli, mga ka-friends, ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan. For today's video, ang pag-uusapan natin ay mga impormasyon patungkol naman sa distemper. Ano ang canine distemper at saan ito nakukuha? Ang canine distemper ay isang klase ng viral disease na nakukuha lang din sa paligid. At kung paano ito nakukuha is through air. Umiikot lang siya sa hangin. Ano ang kaibahan nito sa canine parvovirus? Ang distemper kasi is nasa hangin. Yung transmission niya is sa hangin. Pag halimbawa, nasinghot ng ating alaga yung hangin na may daladalang virus is pwede na siyang mag-replicate doon sa lung or dito sa respiratory system ng ating alaga at doon na siya magkukos ng unang signs, yung mga upot-sipon, discharges sa mata, while sa canine parvovirus naman is kapag halimbawa is yung contaminated na food is nakain ng ating alaga or yung mga tsinelas na contaminated ng virus is nadilaan ng ating alaga or yung environment mismo is nadilaan ng ating alaga, doon pa lang magre-replicate sa tiyan ng ating alaga yung parvovirus at saka siya magpuproduce ng mga senyales na pagtatae, pagsusuka. Yun. At eventually, both sila is meron ding fever. Kasama sa organs na natatamaan sa distemper ay ang nervous system. Kaya ang pinaka signs na makikita kapag natamaan yung nervous system is number 1 is seizure. Tapos yung panginginig ng kanilang kalamnan. Tapos minsan nangyayari pa is nangangapal yung ilong, nangangapal yung heart pad, minsan hindi rin makalakad. Kumbaga, masakit yung buong katawan. Papaano daw ba ginagamot ang canine distemper? Sa canine distemper kasi, walang gamot. Ang ginagawa natin dito is supportive treatment lang din siya. So, kung kinakailangan suerohan, bigyan ng mga supplementations na pampalakas ng resistensya. Kasi una-una kasi nangyayari, kapag mahina yung resistensya ng ating mga alaga, yun yung isang factor na pwedeng lalong kumalat or mag-progress sa mas malalang sitwasyon yung ating mga pasyente. So, papalakasin natin yung resistensya. Nagbibigay din tayo ng mga antibiotics kung kinakailangan, fluid therapy. Kasi sa antibiotics, ang pinipigilan lang nito is yung mga bacterial infection na pwedeng makapanghina doon sa system ng ating alaga, lalo na kasi sa distemper kasi isang sign din na natatamaan is yung daanan ng ating paghinga. Ano ang mga dapat nating gawin para makaiwas ang mga alaga sa pagkakaroon ng distemper? Bago tayo mag-acquire ng mga bagong alaga, una-una sa lahat is siguraduhin muna natin na ang ating mga alagang kukunin ay kompleto sa bakuna at binigay ito ng lisensyadong veterinaryo kasi minsan nagkakaroon ng vaccination failure or hindi maganda yung tamang timing sa pagbibigay ng mga bakuna. Kahit kompleto ng bakuna is nagkakaroon pa rin sila, lalo na kapag mahina ang resistensya ng ating alaga. So, advice sa mga fur parents, as preventive measures is kailangan pabakunahan natin ang ating mga alaga kasi mas mahal ang magkasakit. Thank you, Doc Dan, sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon patungkol sa tamang pag-aalaga ng ating mga pets. O yan ha, mga ka-pet friends ha, kung meron kayong mga iba-ibang topic o mga katanungan na nais ninyong i-discuss namin, mag-leave lang kayo ng message sa aming comment box. Like at i-share ang aming mga video. And most importantly, syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ako po ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Paws Pet Lifestyle Channel.